Kumusta po kayo? Si Bal po ito at welcome sa Kwento Musikero. At ito yung ating part 2 dito sa ating series na gagawin dito sa ating live track L8. Yung sa part 1 natin, binigay ko sa inyo yung introduction, yung basic na controls at function nitong ating digital mixer na L8. Dito naman ay papakita ko sa inyo yung actual na paggamit sa kanya. So, napapansin nyo, yan, may ilaw yung ating mixer, yung indicator niya, mapalo. Kasi meron akong kinonect dito na isang mic. So, yung narinig nyo ngayon ay nanggagaling mismo dito sa ating Zoom L8. Bali, nasa recording interface na mode ito. Nakakonect yung aking cable na papunta dun sa PC. At nakaselect syempre dun sa aking DAW na ginagamit is yung ating Zoom L8, yung driver niya. So, yung narinig nyo ngayon ay manggagaling lahat dito papunta sa PC ko. So, umpisahan na natin. So, dito sa ating channel 1, naglagay ako ng mic. Ito yung narinig nyo ngayon. So, nakaselect siya. So, yung high Z, meron tayo ritong option. Yan, pwede mong, kung masyadong malakas yung signal, na pumapasok, pwede mong engage yung ating high Z para mas mabawasan siya. Ginagamit yan sa mga instrumento, minsan, na masyadong malakas yung signal para ma-tame natin ng konti. Then, sa selection natin, sa ating channel 1, pwede tayong mag-access ng ating EQ. Nasa mixer mode tayo ngayon. Yan, kung nakikita nyo. Punta lang ako dito sa mixer. Yan. Mixer mode na yan. Then, select mo yung channel na gusto mong i-edit. Halimbawa, itong channel 1 na nakakonect sa atin. Magdadagdag ako ng high. Check, 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 check. Ayan yung maximum. Bawasan natin. So, depende yan sa gusto mong timpla nung mic. Yung mid, ganun din. Hey, check, 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 check. Bawas. Check, 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 check. Check, 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 check. Sa low, ganun din. Check, 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 check. Hey, 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 hey. Panipis ng panipis. Then, yung low cut natin. Yan. Para mabawasan yung rumbling sound ng ating mga boses. Lalo sa mga lalaki. O minsan yung mga babae din naman may malalaking boses. Nababawasan yung rumbling sound ng ating boses. At the same time, nakakabawas din yan para sa mga feedback. Nakaka-filter yan ng konti para sa feedback. Lalo kung malapit ka sa PA system, lalo malapit ka sa sub, makakatulong yan para mabawasan yung feedback. Sa mixer mode pa rin tayo, mag-access tayo ng effects. So, lagay natin yung ating effects na main sa ating Unity. Yan. Nakaselect pa rin yung ating channel 1. Then, maglalagay tayo rito ng effects. Hey, check. Hey, kung ganong karaming amount ng effects na gusto mo. Check, check, check. Hey, hey, hey. Check. Then, punta tayo sa effects. Pwede nating piliin kung ano yung gusto nating effects na ilagay sa voice natin. Halimbawa sa hall 1. Check. Check. Hey. Then, meron tayong option dito para sa tone. Ito yung tone. Check, check, check. Bawasan natin. Check, 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 check. Mic check. So, ito yung pag-edit natin ng tone para sa ating effect. Hindi na-apektuhan yung EQ ng ating channel strip ng boses natin. Para lang ito dun sa effects na i-set natin para sa channel 1 o dun sa ating mic. Check, check. Tapos yung decay natin, press lang natin to, yung knob. Check, check. Hey, para kung gaano katagal yung decay na gusto mo. Kung matagal na matagal. Hey, masyadong mahaba yan, syempre. So, bawasan natin. Hey, hey, hey. Check, check. Hey, check. Yan. So, halimbawa, okay na yan. Mute muna natin. So, meron kang option na i-mute yung effects mo. Halimbawa, sa tugtugan, pag kumakanta ka, disengage mo lang yung pula na yan, na mute, para habang kumakanta ka, meron kang effects. Then, pag nagkasalita ka, pwede mong i-mute yan para kapag nag-spills ka, nagkasalita ka lang, hindi mo naman kailangan ng effects. Nakamute lang yan. So, try pa natin yung ibang mga klase ng effects na nandito. Yung
halimbawa yung delay, check, check, check. So meron tayong option. Yung time, yung time, yung time, yung time, yung time. Hey, 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 hey. Bawasan natin. Mas mabilis sa time. Hey, 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 hey. Yan parang slap ito. Parang slap baka na. Hey, ito parang spring. Ito parang slap. Hey, 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 hey. Tapos meron tayo option. Hey, 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 hey. Kabila. Hey, 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 hey. Yan, kung gaano karami lang nung feedback. Hey, 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 hey. Kung gusto mong konting feedback lang. Hey, 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 hey. Yan. Hey, 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 hey. Kung gusto mo maraming feedback. Hey, 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 hey. Di ba? Ganun siya. Tapos try natin yung chorus. Ito ginagamit naman to hindi sa boses para sa mga instrumento gaya ng gitara. Hey, hey. Yan. So, yung tone, hey, tapos yung rate, check, hey, 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 hey. Mic check, check, check. Yo. Sa gitara mas okay to. Pero ang ginagamit namin madalas, syempre sa boses namin, yung vocal. Pero ako lagi kong ginagamit itong vocal 1. Mas okay sa akin to. Tamang-tama yung reverb niya. Tapos meron akong option ng time. Yan. Hey, para dun sa delay. Tapos yung decay, kung gano'ng katagal. Hey, hey, hey. Pwede ko pa dagdagan dito kung gusto ko. Hey, hey, hey. At kung gano'ng karami yung decay na gusto mo, pwedeng mas matagal. Hey. Ayan. Hey. Tapos yung time, balik tayo. Hey, hey, hey. Kung gano'n siya katagal. Hey. Ayun, di ba? So, maraming option na magagamit mo para sa effects. Ang kadalasan ginagamit sa boses, yung hall, yung plate, at yung dalawa na to, yung vocal 1 and vocal 2. Okay, ngayon, mute natin itong ating channel 1, tapos lilipat ako sa ibang channel, sa channel 2. Mute ko lang. Yan, tapos select ako mag-set ako ng gain ulit dito. Hey, check, check, check. Hey, hey, hey. Yan, kung nakikita niyo yung indicator nung ilaw natin, yan, ang tamang ilaw lang sa kanya o yung tamang amount lang, hindi ka magpipik. Yung dilaw o yung orange na yon, hey, hey, okay lang yan na medyo yan, nagbiblink yung kulay orange na yan kapag minsan napapalakas yung salita. Hey, hey, kung napapalakas yung salita mo, wag ka lang pupunta dun sa pula. Kasi yun yung peak na tinatawag. So, magiging distorted na yung tunog mo. So, kailangan mo lang para ma-edit. Ito, halimbawa, yan, yung channel 2 na yan. Kahit anong galaw ko rito, hindi magbabago yan. Check, 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 check. Check, check, check. Hindi rin siya magkakaroon ng effects. Kailangan i-select mo. Gaya ng ginawa natin kanina. So, select natin to. Yan. Para ma-access natin yung ating EQ. Check, 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 check. Yung ating effects. Para magkaroon siya. Hey, hey, check. Yan. Yung panning, kung gusto mo ng left and right, ito gagamitin mo, lagyan mo ng low cut. Check, check, check. Yan, check, check, check. Hey, 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 hey. Edit ka ng EQ, ng low, ng high. Yan, yung high natin. Yan, masyadong lobo-lobo na yun, di ba? Hey, hey, check, check, check. Yan, konting mid. Dagdag tayo ng konting high. Hey. So, ganun lang ang gagawin natin. Ganun lang yung way para makapag-edit ka per strip or per channel nung kung ano man yung ilalagay mo diyan, kung mic man yan o instrumento. Ganun din sa mga instrumento. Kung maglalagay ka ng halimbawa gitara, select mo lang, halimbawa dito ka naglagay sa channel 3, select mo lang tapos edit mo lang dito sa ating channel strip. Tapos maglagay ka ng effects kung gusto mo. Ngayon naman pasukin natin yung recording function nitong ating Zoom L8. Ito ay pwedeng gawing field recorder
At itong ginagawa ko ngayon ay nasa interface mode siya. Ibig sabihin, sa PC ako nag-record, yung narinig nyo ngayon, na-connect lang yung USB nito. Yung saksakan ng USB pala, yun na rin yung power na ano niya, power adapter niya, doon din nakakabit. So kung ilalagay mo siya sa wall outlet para mag-power siya. Pagka nilagay mo naman siya sa PC, yung power naman ng PC ang magpapagana sa kanya. So ito naka-record, naka-ano siya, naka-interface mode siya. So ngayon naman puntahan natin yung recorder natin. Yan. So para ma-record natin yung ating boses, kailangan mo lang i-select. Pero kailangan meron kang SD card nga pala. Maglalagay ka ng SD card tapos dito meron kang option. Pag nasa recorder ka na mode, ayan, sa recorder mode na to, yung settings nandito sa kanan. Diyan mo siya ma-access. Yan. Punta ka dito sa project. Yan, makikita meron diyan project, record play, metronome. Pero yung sa project, pwede ka diyang mag-select ng new project. Ako ginagawa ko every recording para hindi kalat-kalat yung mga recording ko. New project agad. Para gagawa siya ng sariling folder niya kung ano man yung gusto mong i-record. So, hanapin mo lang yung new project. Dito naman sa select, andyan lahat ng mga folder na nagkaroon na ng recording o nagawa mo na ng recording. So, back natin. New project tayo. Yan, new project. Tapos, are you sure? Yes. Yan, done. So, exit tayo. Ibig sabihin yan, nakapag-create tayo ng bagong folder. Ngayon, kung ano man yung i-record natin, doon papasok yung audio na yon. So, itong ating Zoom L8 ay multi-track recorder siya. So, halimbawa, lahat ng channel natin ay may laman from 1 to 8. May mga instrumento, may mga mic, depende sa inyo, sa banda nyo, o kung ano yung application na paggagamitan mo. So, lahat sila marirecord na individual. So, lalabas sa folder niya, lalabas dun sa kapag in-access mo na yung in-access mo na yung SD card niya, meron dun mga folder. Sunod-sunod 'yon. So dahil nga multi-track siya, individual yung track na ni-record niya from 1 to 8. Yan, mula rito hanggang doon, iba-iba yung file nun na i-record niya. So, meron kang option pa na pwede mo pa siyang i-edit or i-mix sa mga DAW nyo para mas gumanda yung audio. 'Di ba? Para ako ganoon ang ginagawa ko dun sa mga sample na pinakita ko sa inyo na mga recording namin na nakaraan. So ini-edit ko siya, minimix ko siya sa DAW ko para malagyan ko pa ng compressor kasi walang compressor tong yung Zoom L8 natin. So doon sa sa DAW na ginagamit ko, nakapaglagay ako ng compressor, ng limiter kung kailangan, ng gate, ng EQ, additional EQ. So, ang mangyayari, ang i-record nito ay yung raw lang na file. Hindi siya magre-record, hindi niya i-record yung effects kahit anong dami ng effects ang ilagay mo diyan. Hindi niya mai-record unless i-press mo tong record na to dito sa main natin, meron diyang record play. So, ang gagawin naman niya, yung lahat ng sinet mo rito, i-record niya sa isang file kasama ng individual na mga tracks. So, ang makikita mo doon sa folder mo is meron doon na master, tapos meron doon 1, 2, 3, 4 hanggang 8 na file. So, kung gusto mo na mabilisang edit lang, pwede mong kunin yung track na yon, yung na-record nitong master natin, kasama lahat ng EQ, tsaka nung effects. Andun yon sa isang file. Kaya lang yun, hindi mo na siya pwedeng i-edit na individual. Ang kailangan mong, ang ma-edit mo lang is yung individual na i-record niya kasama ng master. So, meron ka pa ring option na dahil multi-track nga siya, pwede mo pa ring i-edit or i-mix yung track na, o yung kanta na ginawa mo. Bukod doon sa na-record mo na master. So, kung ayaw mo nang meron kang master, tanggalin mo lang yan. Tapos, yung mga individual tracks na lang ang i-arm mo for recording. Halimbawa, dito sa session namin, gumagawa kami ng recording. Siyempre, kailangan niya naka-arm lahat. Yan. From 1 to 8, sabihin na natin. Lahat may laman yan. Ang gagawin natin, ay i-arm lang natin. Nasa recorder tayo. Arm lang natin yan. Kailangan naka-red. Tapos, itong record button, press lang natin once. Iilaw yan. Then, kapag ready ka ng mag-record, press mo lang yung play.
Yan, magre-record na yan. So kung depende na sa inyo kung buong set yung gusto mong i-record. Kung halimbawa part lang ng isang kanta, pwede mo naman siyang i-record ng ganon. So after ng recording, stop lang. Yan, pagka-stop niyan, hintayin natin, mag-load yan. So after niyan, hit natin yung rewind para bumalik siya sa may zero. Naka-zero na siya. So kailangan yan green. Ibig sabihin yan, may na-record siya. Yan. Kapag kaya na hindi na green, ibig sabihin may mali kang nagawa rito, hindi mo na press yung record o hindi mo na pindot yung play. Yun. So kapag green na yan, ibig sabihin may laman na yan, gawin natin, play natin. Yan. Magre-record na yan. So kung depende na sa inyo kung buong set yung gusto mong i-record. Kung halimbawa part lang ng pwede mo naman siyang record ng ganon. So, after ng stop lang. So yun, narinig nyo yung ating recording na kaninang ginawa natin. Nag-playback tayo. Kailangan naka-green. Pero kung lahat yan may laman, kung tugtog yung ginagawa namin, marinig nyo yung tugtog, buong tugtog na yun. So, ganun siya kadaling gamitin. So, para sa akin, napakalinaw nung audio nito na kaya niyang i-produce itong ating L8. So, nakakatuwa dahil at the same time na tumutugtog ka ng live, pwede mo siyang i-record. At after nung performance, pwede mong i-playback agad. Or pag uwi mo ng bahay, pwede mong kunin yung file, pwede mong i-mix para, 'di ba? Meron kang pang post sa gaya namin sa page ng aming banda. Nagpo-post kami doon. Ako naman dito sa YT, meron ako mga in-upload na rito. Pwede niyo panoorin yung mga sample ng mga recording ko na ginawa dito sa Zoom L8. So ayan yung basic na editing at recording dito sa ating live track L8. At sa susunod na video naman natin, papakita ko naman sa inyo yung pinaka main purpose kaya namin kinuha tong live track L8. Yun yung pagdating sa kanyang monitor. Ito yung kanyang apat na mixes na nandito. Papaliwanag ko sa inyo at tuturo ko sa inyo kung paano siya gagamitin para sa mga live performance. So ayan muna yung ating video para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pagsama. Ako si Bal. Salamat ulit. At kung sakali mang ikaw ay mayroon ng ibang minamahal, at kung sakali mang tuluyan lang mawala ang pag-ibig mo sa